received. Work till Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. In every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. He gave us strength, He gave us peace, in every season sweet increase. Now we rejoice, His name proclaim, and lift our voices to His name. In His name, work till Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. We will not tire, we will not fear, for Jesus walks with us so near. Each hand we hold, each soul we reach, declares the love that Jesus preached. Work till Jesus comes, with hearts ablaze, lifting His name in endless praise. The harvest is great, the laborers few. Lord, here we are, send us for you. Work till Jesus comes, our joy, our song, forever faithful, ever strong. Work till Jesus comes, our song, our call, for Christ our Savior, Lord of all. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipayon usap nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning laing yugto usap ning atong Romanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga na-plaster kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Sa samang pagikauban ako karon si Brother Jomar Sunggaling. Salamat Pastor, ug salamat mga igsoon sa inyong makanunayong pag-abang nito program labi na gyud sa Facebook live nato dinha. Salamat kay mga kaigsunan sa inyong pag-share usab nini nga buhat mga igsoon. Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Atong tema karon atong suhito Brother Jomar is God is faithful. ang Dios matinud-anon. Sa pagsugod atong giyon si Brother Jomar sa pag-offer of prayer. Magampo ta, dalaygon og silimbahan na Dios ning takna nagapasalamat kami amahan sa imong paghatag no sa buhigayon kanamo, makahimo kami sa pagtuon ini mga leksyon. Ikaw magapanalangin kanamo Ginoo sa kaalam nga langit nun nga among masabtan ang mga pulong niini og makinabian usab kining tanang minasalig sa ngalan sa Manuluwas. Amen. Okay, so mga pinangga kong kaigsunan, padayon ta sa ato ang pagadugukan diri karon o sa atong suhitong God is nagkanayon faithful. God is faithful or Lesson 12. ang Dios matinud-anon. Ang ato ang memory text Brother Jomar Sa Joshua 21 verse 45 sa English Standard Version, nagaingon, not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. so walay bisag usa ka All mga pulong nga gi-promise gisaad sa Dios ngadto sa balay sa Israel nga wala natuman.
Tanan ang na tanan fulfill. gyud natuman. Yes, tinuod. So, ikaw lang mga pinangga ko magkigsunan, atong bantayan ha, tigulang na si Joshua. Joshua. Mm. Niini nga panahon, halos tanang tibuok kanaan ilahan ang nakuha, pero doon na pa'y pipila nga naa sa seaside, Mm. banda dito sa Jordan, paingon dito sa Mediterranean Sea nga wala pa nila makuha. Mhm. So, napay mga kuhaonon. So, chapter 23 and 24. Maybe next Ito, week ang Mexican. 24, no? Yes, okay. Hinapos naman itong pagtuon. Excited ako sa verse 15 sa 24. Kung unsay nakawat sa dito. Oo, sila kabuta. Pero next week pa man, so 23 lang sa takaron mga kigsunan. Mhm. Kanang chapter 23 and chapter 24, mga masaya nga na, charging speech. Mm. Charging, babarang iyang gi padasig, iyang gi, at the same time, farewell. Panamilit. Panamilit po niya. Kana nga mga speeches niya sa 23 o 24. Sa pagpaingon nila or sa pagpadayon nila sa pag-conquer, sa pagbawi sa mga territories, ang ilah or kining tanan nga mga pagdaog nahimo ning usa ka tan-awonon or sa tawag ni sumbanan nilang tanan nga ang tanang victory nila nga nahitabo is dili tungod sa ilahang paningkamot kundi tungod sa Ginoo nga mo ay nagbuhat ni ining tanan. So he reminded, siya nagpahinumdum sa tanang mga katawhan sa Israel nga kinahanglan mo balik sila sa Ginoo sa matag karon ug unya og sa mga pahinumdum sa Ginoo kanila. And already naghimo siya sa mga demonstrations nga kinahanglan magpabilin, magpadayonon sila diha sa ilang pagtuo. Balik ta kadali sa gi-remember or gi-quote sa tuang writer ang speech Mm. ni John F. Kennedy Mhm. sa 1,336 words. Tama ba? 1,366 words. Mao na yung speech may gala para sa mga American people sa panahon nga siya pag-start niya sa iyang pamunuan bilang president sa United States of America. Pero katong iyang mubo lang kay nga speech, Brother Joe, nga 1,366 words, doon na dito caption or quotation dito nga gihiraman sa tong author na matod pa niya nga, with a good conscience, our only sure reward with history is the final judge of our deeds. Let us go forth to lead the land we love, asking His blessings and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own. Sa ato pa, gusto ipasabot niya sa tanang mga American citizens nga sumala sa kasaysayan ang atong reward, maura gyud that we can be finally judged by our deeds sa atong mga binuhatan. So, let us lead the land we love, dadon natong ato ang yuta, ug asa nato ka na sa padulong nga atong gihigugma, og let us go for asking the blessings of God, His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own. Sa to pa, bisan pag naka-occupy na sila sa US, ang kabubuton sa Ginoo, ang kagahom sa Ginoo, magpabilin gyapon diha kanila. Amen. The same with the concern of Joshua, nga dito sa Canaan, bisag nakuha na ni nato, pabilin nato, na ato na ni yutaan ni, pabilin tang magpadayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Amen. So, inana ang punto ni Joshua, mga kaigsoon. You know, mga igsoon, ang danger kaniadto sa mga Israelites as actually not only the other tribes or the katong mga nagpuyo dito sa maong dapit mga igsoon, dili lang diha mga kaigsoon, but aduna pay mas labaw pag yun nga danger nga mahigaguman nila nga diin kini nga danger spiritually hangtod karon nagapabilin ni sa mga katawhan nga dili magpabilin nga matinud-anon diha sa Ginoo. Ug kining atong mga isgutanan karon mga igsoon, adunay 5 ka mga isgutanan nato dinhi. First is the faithfulness of God.
ang pagkamatinud-anon sa Dios sa Joshua 21:43 to 45, and sa second mo ang what God has done and what He will do. Kung sa gibuhat sa Ginoo o kung sa pagipagabuhaton sa Ginoo sa iyang katawhan, Joshua 23, dili na magsugod mga igsoon, and the reward for faithfulness. Ang kining gasa mga igsoon sa pagkamatinud-anon, and what we must do. So may kinahanglan buhaton sa Joshua 23:11 to 14, and last mao ang the punishment or for unfaithfulness. Adunay samputanan, adunay nagapaluyon ini mga igsoon sa pagkadili matinud-anon sa tao. So Joshua 23:15 and 16. Ato sugdan mga kaigsuonan, ang una natong topiko mahitungod ni ining the faithfulness of God. Mga kaigsuonan, ang saad sa Ginoo ngadto sa mga Israelites, pinaagi kang Moses, hanto ni abot kang Joshua, nasayod ta mga igsoon nga kining kinabuhi ni Joshua karon sa atong mga gigisgutan, ug ang life ni Moses kani adto naang parallelism jud mga kaigsoon, naa ang kaning pareho gyud sila padulngan tanan mga igsoon. And sumala sa gisaad sa Ginoo kaniadto kang Moses, mausab ang nahitabo sa kinabuhi ni Joshua karon mga igsoon. Ngani kung atong basahon ang Joshua 21:45, not one of all, mo na atong verse mga igsoon or atong key text, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Wala gyud napakyas niya atong tanang mga gisaad sa Ginoo kanila mga igsoon. Everyone was fulfilled. Ang tanan natuman mga igsoon. Ngano, sa Joshua 21 nga gihisgotan din ha, ang Ginoo nagpadayag kanilang tanan nga kining tanang kayutaan igahatag ko sa inyo ha. Gikan pa sa panahon ni Abraham ha, kung atong hinumdaman mga igsoon. And had delivered into their hands sa tanang mga kaaway nila, taliwala sa tanang kaaway nila mga igsoon, ang Ginoo nagmadaogon sa Joshua 21:44. So everyone was fulfilled. Nga kining pagkaisgot mga igsoon sa Joshua 21:45 nga all mga igsoon, meaning wala gibisan usa nga napakya sa saad sa Ginoo kanila. Sa Hebrew word, kilitok siyang all o call. Mm. Call niya the same translate sa English og all, everyone, og everything. So sa ato pa, walay bisag isa nga nahitabo dito nga dili sumala sa saad sa Ginoo. The same og atong ibalik dito sa Garden of Eden. Ang tanan gyud butang nga nahitabo dito sa Garden of Eden, all tanan butang para sa panalangin sa tao, kang adan o kang iba, including the Sabbath. Sa ila po ginahitabo po dito sa wilderness, mao gyapon tanang butang nga nahitabo dito was all for the goodness and the benefits of the people of Israel in wilderness. Amen. The same with the people dito sa Canaan, ang tanan po butang nga nahitabo dito was all according to the plan of God, was all according to the promise of God. So tanan. Mabitan sa Genesis chapter 1 verse 31, tanang butang gihimo sa Dios maayo kayo. Amen. So meaning, tanan pong butang nga gihimo sa Dios dito sa wilderness, paingon dito sa Canaan, tanang butang nga gihimo sa Dios dito pulos pod mga maayo gyud kayo. So imong makita mga kigsoon, God is consistent. Consistent ang Dios sa iyang mga promise. Yes. Matinud-anon siya, sukat pa sa tanaman sa Eden, paingon pa dito sa wilderness, paingon pa dito sa Canaan, tanan butang ang Dios sa iyang mga saad, matinud-anon siya, all for your good. Yes. And until now, Yes. pwede na itong i-claim, Brother Jomar, nga ang iyahang mga saad tanan, all for our good, tumano niya o walay mapakyas. Amen. Kung atong tan-awon mga igsoon sa 1 Peter 1 verse 5, unsay giingon o pahinumdom ni Pedro ngadto sa katawhan sa nagahinapos nga mga panahon, through his faithfulness, referring to Jesus Christ, you are guarded by God's power so that you can receive this salvation He is ready to reveal in the last time. Mga kaigsonan, kung kung naasa ko itong huna-huna, siguro nga, ang Ginoo matinud-anon man did sa atong kinabuhi. So okay lang dai nga magkinabuhi ko karon according to his will, and ugma ingani na pud akong buhaton nga against sa principle sa Ginoo. Kay matinud-anon man gyapon siya mga igsoon. Dili unta man kana mahitabo sa atong kinabuhi mga igsoon. Tungod kay mahimong in some ways mga igsoon makalos ang atong kasing-kasing nga magpabilin ta magpakasala tungod kay ang Ginoo magpadayon sa pagpanalangin kanato. Mga igsoon, ang pagpahinumdom sa Ginoo kanatong tanan mga igsoon, mahimo siyang faithful sa tanang paagi mga igsoon, ug ang tanang mga gahitabo sa kinabuhi sa tao
sumala sa iyang plano nga ikaayo sa kinabuhi sa tao. We are saved by grace. Amen. Naluwas na pinaagi sa grasya. So ang nahimo po sa mga katawhan sa Israel, so kadpak sa wilderness ngadto sa Canaan, ang tanan nilang nadawat all for by the grace of God. Amen. Tungod sa grasya sa Ginoo. Kung wala pa'y Ginoo, matig-ingon bitaw sa Joshua chapter 23 nga matod pa nga tungod sa akong pag-intervene kaninyo, bisag isa lang ka tawo mo chase of 1,000 people. Yes. Pwede mo bukod og Tinuod. libo-kalibo ka mga kaaway tungod sa akong pag-uban kaninyo. So, meaning wala sila kanang gihatag man sa Ginoo sa ilaang yuta sa Canaan, pero wala sila ikapanghambog silang sarili. Kaya nga naman, they need to understand that everything comes from God. Gikan sa Dios. Sama po sa itong panahon karon, whatever successes we may attain and achieve to, let us not put ourselves nga maoy tag-iya ana nga honor, ana nga achievement, ato nang i-glorify sa Ginoo. Kay siya gyud tanan ang tag-iya ni ana. Amen. Mga igsoon, kung atong tan-awon mga kaigsoon, ang kinabuhi nining mga Israelinhon mga igsoon, kani adto ug ang kinabuhi karon mga igsoon, aduna gyud kalambigitan ni tanan. I mean, na sila connection or related sila mga kaigsoon. Why? In Psalms 37:29 sa CAB or sa Christian sa tawagan na version sa Bible, the righteous will possess the land. Ang mga matarong magahimo sa pagpossess ni ini nga yuta, and they will live on it forever. Sa walay katapusan mga igsoon, kung gisaad kaniadto sa Ginoo kanila, mausab ang mga kahitabo sa atong kinabuhi karon mga igsoon. So kining tanan nahimong grasya ka lang kanato. Tungod atong hitabo Brother Chomar, si San Pablo nakahimo siya komentaryo sa 2 Peter chapter 2 verses 11 to 13. Matod pa niya nga if we have died with him, we will also live with him. Amen. Kung namatay ta kauban kang Kristo, but pasabot nagkinabuhi po ta kauban kaniya. Amen. And then if we endure, we will also reign with him. Kung ilahutay ta sa mga pagsulay kauban kang Kristo, sure pod nga maghari po ta kauban kaniya. If we deny him, wow. Kung ato siyang ilimot, yes, he also will deny us. Kung atong ilimot si Kristo, idilimot po ta ni Kristo. If we are faithless, kung wala po tayo pagtuo kaniya, the Lord will remain faithful. Amen. Magpabilin sa matinanon, for he cannot deny himself. Dili niya malimdan iyang sarili. So sa ato pa mga kaigsoon, kanabitan mo ka nga, Ginoo nga nung gibiyaan mo ako, mali man na. Si Kristo bitan yung po siya, Ginoo gibiyaan mo ako. Pero siya ang nabiya. Kay 100% tungod sa sala nga gidat-og kaniya, siya ang nalayo gikan sa Dios. Kita pod mga kaigsoon, dili mahitabong ang Dios mabiya kanato, pero sama kang Kristo, silang gilansang si Kristo sa krus, tungod sa mga sala, sa kadaghan na mga sala, pamati na ito, gikita ang gibiyaan. But the Lord will never forsake us. Consistent ang Diyos na sa kanunay, forever faithful ang atong Ginoo. Mga kaigsunan, kung unsa ang mga gihisgutan sa Ginoo or ni Joshua ngadto sa mga nabilin o niadto mga katawhan karon nga mo'y magpabilin nga magakinabuhi, mogapadayon sa pagtuman sa mga kasuhan sa Ginoo, iyang giingon dito gyud nga kung unsay gihibuhat sa Ginoo kanato o kaniadto kanato sa atong kinabuhi o sa atong mga kaliwatan, mauusab ang mga pagabuhaton niya karon og sa mga umalabot mga kaigsunan. Maong ang tanan niyang pagpahinumdum ngadto sa katawan sa Joshua 23 verse 3, you yourselves have seen everything the Lord your God has done to all these nations. Nakita ninyo ang tanang gibuhat sa Ginoo kaninyo, taliwala niining mga katawan sa palibot for your sake. It was the Lord your God who fought for you. Ang Ginoo ang nakig-away alang kaninyo. So, ingana bitaw mga igsoon, ang kinabuhi sa tao mahimong magbali-bali mga kaigsonan, pero ang Ginoo dili gyud magahimo sa pagbiya sa iyang katawhan o sa iyang tao. Nga naman, siya mismo nagbuhat nining tao mga kaigsonan ug puno kaayo sa iyang gugma mga kaigsonan ang kining tao or kanatong tanan mga kaigsonan. Busa walay bisang gamay nga bahin mga igsoon nga makahimo ta or makahimo siya sa pagbiya kanato mga igsoon. In Joshua 23, nag-ingon din sa iyang mga speech, he has fought against the nations, gipakita sa Ginoo kanilang tanan kung giunsa pag-uban sa Ginoo ang kining katawhan sa mga Israelinhon. Ang Ginoo nakig-away ngadto batok sa mga laing mga nasyon. He has divided the land among the tribes sa
Sa Joshua 23 verse 4, ang Ginoo mismo ang nagahimo sa tanang mga paagi mga kaigsunan nga makadawat sila sa mga yutang saad kanila. He will drive out the nations that are left. Sa Joshua 23 to 5, siya mismo mga kaigsunan ang naghahimo sa pagpabiya ni atong mga katawhan o katong mga tao ni adto sa Kanaan nga okupar sa maong dapit. Ipahawa gito niya sa unsang paagi, pinaagi ni ining pag-conquer sa mga kayutaan. Sa Colossians 2 verse 15, the history of Israel is a lesson for us today. Ang kinabuhi o ang mga hitabo ni adto sa Israel mga igsoon nahimong usagid ka leksyon kanatong tanan karon nga mga panahon mga igsoon. God has already triumphed over sin and has given us the assurance of salvation through the sacrifice of Jesus. Nakita na to ng tanan mga igsoon. Ani manggod, katong yuta sa Kanaan, daan na itong gihatag sa ilaha. Amen. Okay, review tagamay ha, panahon pa ni Abraham. Panahon pa ni Jacob. Panahon pa sila mga katigwalangan. Ilaha na to. Galing lang na ilog. So ang Ginoo naghimo siya bagong covenant. Tali siya mga katawhan sa Israel. Para manunod na po sila atong yutaa. So katong yutaa, gihimo na ni Kristo ang tanan nga ilaha gyud to. So bisan pag walay effort himuon, ilaha gyud to. Amen. Ang ilahan na lang role, Brother Jumar, ang pag-accept na lang. Pagdawat. Sa ilang pagdawat. So, by faith ilang dawaton by faith. So, ang gihimo nila dito, sa ilang pagdawat, they obeyed the commandment of God nga, kuha na, inyuha na. O dili sila mukuha kay na ay mga naghari na dito, so they become disobedient. Pero, tungod silang pagtuo sa Ginoo, nga dili bubiya ang Ginoo kanila, dito man gyud sila sa sugo sa Dios nga ilag yung kuwaon ang yuta. Bawion gyud nila ang yuta. The same sa panahon po nato karon, tungod sa tong pagtuo kang Kristo mga higala, nga ang tanang butang gihimo na ni Kristo para kanato, nga tanang mga pagsulay, tanang mga kalisdanan, kaya na nato buntugon kay matud pa ni Kristo, in me ye shall have peace and in the world ye shall have tribulation. Amen. But be of good cheer because I have overcome the world. Matud pa sa John 16:33. Sa kanako, matud pa ni Kristo, doon na may kalinaw, pero sa kalibutan, doon na may kagubot. Magmadasigon mo kay gidaog ko ng daan ng kalibutan. So, konpanti na ta karon nga mudaog gyud ta. Sa tanang mga pagsulay na to, mudaog gyud ta. Just like with the Israelites. Nga kampante gyud sila nga mudaog sila sa AI, mudaog sila sa Jebusites, mudaog sila batok sa taga Jericho. Mudaog gyud sila mga kaigsunan. Kaya nga naman, daan ang gipromise sa Ginoo nga mudaog gyud sila. Ang ilang na lang pagtuon na lang o ilang tumanon buhaton according to their faith. The same with us today. Humana gidaog na ni Kristo ang tanan dito sa Kalbaryo sa krus. Nagpakamatay na siya para kanimo kanako. Tanan natong mga pagsulay gidaog na niya. Ang even natong kaluwasan, tanang mga temptations gidaog na ni Kristo. Pero what we need to do now is to believe nga gidaog na ni Kristo ang tanan. So humana ang ato na lang buhaton karon nga magkig-away na lang ta para i-claim na to ang kadaugan ni Jesus Christ. So, dapat walay mapildi na to sama sa mga Israelites. Walay mapildi mga kaigsunan tungod kay ang atong pagtuo mo'y nagamotivate ka na to sa pagtuman sa mga sugo sa Dios sa niini nga pagpakigbisog. Amen. Kaning mga igsoon ang pagpadayon sa pagkamatunud-anon ni mga katawan sa Israel. Adunay gitawag ang atong pagtuon karon na reward for faithfulness. Adunay madawat kani mga nagapabiling matinud-anon kaniya. Unsa man ni mga igsoon? Nasayod ta kitang tanan sa gisgutan mo gana pastor. Sa Joshua 23 verse 10, one of you routs 1,000 because the Lord your God fights for you just as He promised. Kung ang Ginoo nagsaad na kaninyo kaniadto palang daan, ang Ginoo magsaad sab kaninyo nga kamo magmadaogon. Bisan pag usa lang kaninyo 1,000 kaya niya i-chase, di ba? Ingana mga kaigsunan ang saad sa Ginoo ang sitawag ni pasalig yun sa Ginoo sa iyang katawan or ang pagpabilin or sa paghisgot ni Joshua kanila. Now, dinhi mga igsoon sa pagpabilin ni ining katawhan karon na yung mga ingani na ito pastor na madonggan mo ba? Okay ra na baton, mabitaw si pastor. Ay mga anak na linyo. Alam bitaw si pastor. Ang anak bitaw mga igsoon. Okay ra buhaton nga
bisan pag dili maayo sa prinsipyo sa Biblia, mula ang pastor okay ra buhaton. Daghang ingana mga pamagi mga igsoon. Pero kani adto unsay gipahinumdum ni Joshua kanila, bisan pag magkinaon sa mga kaigsoon, pabilin mo nga matunud-anon diya sa Ginoo. Onya, dili gusto si Joshua nga maguba ilahang faithfulness to the Lord. Amen. God has been faithful first, then that's why we become also faithful to Him. So, ang atong pagkamatinudan nga to niya, dili gusto ni Joshua maguba. Unya, doon itulo ka mga butang, Brother Jomar, nga posibleng makaguba sa atong pagkamatinudanon ngadto sa Dios. Ang una mo ang sa Joshua 23 verse 7 sa A na part, do not marry the inhabitants of the land. Tungod kay sila niabot didto, nasayod silang daan kung unsa kadautan ang maong dapit mga igsoon. Sila mismo na sumala pagay sa mga sa history pastor nga kung unsa atong nahibaw-an nga kanang nahibaw-an nato lang na pagkahibalo nato nga ang mga tao kani adto mo himo sa offering gamit ang kaning bata i-sacrifice nila, dili lang day ingana mga igsoon, sumala pa sa study nila hundreds and thousands of kanang babies ilang gina-offer Yeah, dito. Grabe gayo ka ang immorality sa mong dapit. Sa ila mga panon niadto, ang big issue gyud, Brother Jomar, ang relationship ngadto sa Dios. Munang ang Dios nag-ingon, thou shalt have no other gods before me. Ayaw mo pagbaton og laing Dios aside from me. So, that is diha magud ang ato magong loyalty ngadto sa Ginoo maguba kon malihis ni sa to another god ngadto sa laing Dios. So, gi-proteksyonan gyud na ni Joshua ug matud pa niya, ayaw mo pagninyo og dili Ninyo dili ka parehas og pagtuo. Oo. Nya kana ra ba nga kuan gikan pa sa tanaman sa Eden Oh, o si Adan ug si Iba parehas yun nga from the hands of God. Both were believers of God. Sa panahon po nila ni Noah mao gyapon, pero dito nagsugod og kadautan ang mga tao, sila nang giminyo na sa tagakalibutan. No, katong mga kaliwat nga gikan sa Nod, nga mga kaliwat po ni Cain. Cain. So, dito na nagsugod ang kadautan sa mga tao. Karon, pag-abot ni Moses, gi-emphasize na po sa Deuteronomy chapter 7 na dili mo magkigminyo og tagagawas, mga dili Adventista kun baga. Kay mahimong cursed ang bisan pa sa third generation. Hangtod sa panahon ni Joshua, dili gihapon ang pagminyo og mga dili kaparehas og pagtuo. Hangtod sa panahon ni Paul sa 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 6 verses 14, 15, 16 nga kinahanglan dili ka magpasangon og lahi nga og usa ka yugo sa dili magtotoo. So sa ato pa yugo sa kaminyoon gibawal na nga dili magtotoo nga parehas nimo ang imong kayugo. So importante kay nastanan kay nganuman tungod man gud sa kanang giingon nimo nga katong giingon nimo nga number 1 unsaon nimo pagpa-adventista sa imong mabana. Number 2 kinsa unsaon nimo pagpa-adventista na po sa imong anak. Dako kay nga problema mga kaigsunan. Sunod-sunod na jud. Sunod-sunod. Nabitay mingon, madala ra lagi na pastor, madala ra lagi na. Hay, pastilan. Imbes magamit mo sa buluhaton sa Ginoo nga mas lapad nga pagkagamit sa buhat sa Ginoo, dili mo mapuslan kay dito ra mo masigig inampo sa inyong bana nga mga Adventista, maginampo sa inyong mga anak nga mga Adventista. Kung motabang magaling mo sa buhat, magubot na pod kay ngano man magselos na pod ang bana, ang mga anak to na nanglaag na ang mga anak. So imbis padayon unta ang imuhang pagkamatinud-anon ngadto sa Dios, kauban sa imong bana or asawa o sa imong mga anak, nawala na hinuuna, Brother Jomar. Tungod kay dili ka parehas og pagtuo ang imuhang nabana. And I would like to tell you, Brother Jomar, tan-awon bitaw ninyo sa ground for this fellowship. Alang sa inyong kasayuran. Sa church manual. Yes, sa manual. Sa church manual. Number 1 gyud nga ground for this fellowship. Number 1 nga ground for this fellowship. Ang pagpakigminyo og dili Adventista. Ambot og pila ka kabuok mga nangaminyo og dili Adventista nga gipang this fellowship sa atong iglesia karon. Wa ko kay balo og pila na kabuok. Nga murag okay na malang tingali po karon we forget about sa pinakaunag yung ground for this fellowship nga gikategorize sa church manual. So I hope ang tanan nato mga naminaw karon, mga elders, mga pastors nga naminaw karon, atong ibalik ang kalig-on sa pag-emphasize
nga kinahanglan parihong Adventista ang magigminyo ay. I appreciate ang mga pastors nga maningkamot yun nga Adventista yun ang mga minyo. Unya tagaan o disciplinary action ang mga nangaminyo nga dili Adventista ilang spouses. So, Brother Jomar, ato na disiplinahan kung makita dili Adventista. Discipline. Now, padayon na mga igsoon. Doon ay sa second na part, giingon na do not mention sa Joshua 23:7 gihapon, do not mention the names of their gods. Bisan pa sa pagsulti o sa paghisgot mo, magikan mo sa lain mo istorya ra ka wala gikan sa mga hona. Grabe ko siluso ang Ginoo. no? Yes, inood yun na. Dili sa musugot nga mag-mention siya sa ibuhang ex. Naman nang dili na wag. Oh, di ba? The same with you, the same with person ka. Kata akong ex, mani mo na. May pong asawa, ma'am, si kag-hiskot sa imong ex. Pag-away na So, mag-away ra gihapon mo. So, bisan gani pag-mention sa mga Diyos-Diyos, sa mga pagano, kidili ang paglitok. Oh. Wala. Dili na kanang ginatawag nga linya na hello darkness, my old friend. Oh. Wala na mga kaigsunan. No, banali ka na. Not to worship their gods. Bisan pa ang sa pagsimba, tinuod mga kaigsunan. Bisan gyud ang pagsimba ngadto sa nini mga Dios mga kaigsunan. Sa pagpili ni atong mga butang, labaw pa sa Ginoo, mahimong usa ka Dios mga kaigsunan. Gusto man gud sa Dios nga doon ay purity in relationship. Kaputli sa relasyon. Murag relasyon sa bana o asawa. Kung sa ito sa Hebrew word gani kanang love. Ahaba. Ahaba man tingal ito. Yeah. So, I'm sorry ha kay dili kay ko maayo sa sa Hebrew mga kaigsunan. Pero kana nga words nga gilitok nga kinahanglan ang kana nga relasyon, gugma mga kaigsunan. Sama sa imong relasyon nga gugma ngadto sa Dios nga kana nga gugma mo resulta og pagkamatinumanon sa iyang kasuguan. Now, what we must do mga kaigsunan, unsa man ang ngayon natong buhaton mga kaigsunan, so be very careful to love the Lord your God. Kinahanglan magbinantayon kita mga kaigsunan. Ampingan gyud nato pagayo mga kaigsunan nga atong higugmaon ang Ginoo nga atong Dios. Sa Joshua 23 verse 11. Why, mga kaigsunan? We can say without a doubt that the main point of Joshua's speech found in verse 11, mga kaigsunan, this is all about the love of God, mga kaigsunan. Sa kaniadto kanla, sige subli nga dili gyud makahimo sa pagkalimot ang katawhan nga higugmaon gyud nimo imong Dios nga ang Ginoo nga imong Dios. Why? Sa panahon po ni Jesus mga kaigsunan, gipahinumdaman po niya, higugmaon po nimo ang imong Ginoo nga imong Dios. Sa unsang paagi? Pinaagi sa express ni ngadto sa imong neighbor. So sa maong paagi imong gihugma Ginoo. Kana bitaw relasyon sa banag asawa. Sa Efeso kapitulo 5, love your wife, submit to your wife, submit your body to your husband as the church submits her body to Jesus Christ. Then husband, love your wife as Jesus Christ love His church. So sa to pa ang relationship tali sa Dios o sa tao gipakasama sa relationship sa bana o asawa. Yes. Kung ikaw bana, tikasan kasi mong bana, asawa, tikasan po kasi Ginoo. Ikaw asawa, traidor kasi mong bana, naitago-tago ka, mao gyapon imong relasyon ngadto sa Dios. Mao bitaw nga ginaguba permi ni Satanas ang relationship sa managtiayon. Kay para di nato na ma-appreciate ang marriage. Para ang kaminyon di na nato ma-appreciate. Kay the more nga di nato ma-appreciate ang kaminyon, di na pod nato ma-appreciate ang atong relationship ngadto sa Dios. Pero kung ang kaminyon doon ay gibug-aton, ang relasyon sa banag asawa, doon ay gibug-aton dinhi kanato. Ingon po ni ana, doon na po'y gibug-aton ang atong relasyon ngadto sa Dios. Amen. Dili na pwede nga di ka Ginoo, amigo kita, suod kita pero kalaban ako kong asawa. Ginoo, amigo kita san pero traidor ko sa kumbana. Dili na pwede. Kay kinahanglan ang imong di man nimo makita ang Dios. Dito nimo ma-encounter dito nimo ma-cultivate ang habit to become faithful to your relationship with your spouse aron mahibaw-an po nimo nga ikaw pod kamao po kang magkig-faithful sa imong relationship ngadto sa Dios. Yes. Nasayad ka igsoon nga ang Ginoo aduna gyoy gusto mga kaigsuonan
nga mosulod sa usa ka kaning intimate relationship between you or him and you, mga kaigsunan. So sumala pag sa pabilin sa Ginoo kaniadto or sa pabilin or mga gibilin nga ni Joshua ngadto sa katawhan nga kinahanglan inyong hugmaon ang inyong Dios, inyong Ginoo nga inyong Dios. Pag abot kan Jesus Christ sa John 13:34, and you count commandment, mga igsoon, unsay ang sugo sa Ginoo kanila, I give you unto you, nga gihatag sa Ginoo kaninyo, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. Kinahanglan gugmaon niyo ang Dios, ang Ginoo nga inyong Dios, pinaagi bahala sa inyo pagigugma usab sa inyo isigataw. Sa nganong ing-ani nga paagi, mga kaigsunan, natin ginatawag nga ang Ginoo namo kay justice. Ang Ginoo naamo kay magahimo mo sa paghukom kaya. And kung sa maong paagi, kung saan man nato pagkasabot ni karon nga ang Ginoo mahigugmaon sa kanato kung naa siya mga pagpanimalo sa baton. Na yung mga ingana na pangutana, mga kaigsoon, pastor, nga kalibgan sa mga tao. Yes. Ingon ani magunaw. Ang gugma sa Ginoo constant. Constant or consistent. Ang constant nagpabilin, consistent nagpadayon. Mamugos pag yun. Mukuyog yun. Consistent. Okay. So ang gugma sa Ginoo permanente. Konstanta na diha. Ikaw mo gawas kagikan sa gugma sa Dios. Ang may tabo nimo dinha. Kung maghinulsol ka, mubalik ka, dili na ka mag-ingon, halano, gihugma ba kung balik sa Ginoo or wala? You don't need to ask that kind of question. Kaya naman, kung mubalik ka sa gugma sa Dios, automatic yun na siya nga, madawat din nimo og balik ang gugma sa Dios. Now, how do you love God? By loving your brothers and sisters. Yes. Higugmaon nimo imong brothers ug sisters nimo, kay mao na imuhang paghigugma si misikataw kay nahigugma gani ka sa Dios kung makakita labaw na si misuon nga nakakita ka kada adlaw. So, mao ni imuhang higugmaon. Now karon, why God will punish them? Yeah. And ani mga pinangga ko makaigsunan, ang gugma musilot, mo punish ang gugma. Ang tanang kapid-an nga higugma sa Dios inang ginakastigo. Revelation 3 verse 19. Ang tanang nga kapid-an nga gimahal iyang ginakastigo. Kaya nga naman, para ma-reminded sila sa gugma sa Dios. So doon ay mga, siyempre, actually, kanang nga pulo nga ginakastigo, Brother Jomar, tiniingon na ka ng with hatred. Tinood. Dili with hatred. Nagingon si Ellen G. White, kung nahigugma kasi mong anak, kung makasala siya, bunali siya. Ipantod. Pero ayaw siya bunali sa panahon nga naglagot ka. Kaya kung bunala ni mong anak sa panahon nga naglagot ka, patay imong anak. Oy. Oo, kaya galagot ko ka. Pero imo siyang bunalan nga panahon nga nahigugma na kasi oh, that's good. Pero galagot kasi imong anak. Lami gyud kay bunalan. That is not punishment for disciplinary action. Kay galagot man ka. Yes. Just like in the church. Maghulog mo iglesia ka na membro sa iglesia kay galagot mo, that's too bad. Pero naghulog mo membro sa iglesia kay for disciplinary action tungod kay nahigugma ka kaniya, nindot paminon Brother Jomar. Kay doon ay redemptive action. Gusto nimo siyang ibawion. Dili kay murag pahawaon. Oh, kaysa ka nang magdisiplina, kani lagot kay kuandi kay bugiro kay ato ni tabangan, ato ni hulog, ato ni isipon mahinter, so di na ni maluwas. So atakiyon pag sa pulpito, di busimba di na manuhon. So lahi na po na siya. Wala na siya gugma nga punishment. Ang punishment sa Ginoo doon ay gugma. Doon ay gugma ang punishment sa Ginoo. Muna nga kamo mga ginikanan, kung naglagot mo siyang anak, ayaw siya bunali. Kung nakasala man galing siya, naglagot kasi yung sala, ayaw siya bunali. Ayaw po siyang istoryaha. Unya nagwa na ka maglagot, magampo ka nga Ginoo, wag tanga kung kalagot, pulihi o kaluoy gugma nga to sa anak. Like for example, nawala ang cellphone sa imong anak. Ya mahal. Sa kalagot nimo lami kay puspusan. Kay bahal kay ganung gatanga. Magampo sa ka, Ginoo, wala akong kalagot Ginoong Dios. Wala akong gugma sa cellphone, padak akong gugma sa akong anak. Oh, pag abot dito sa imong anak, diingnon ni imong anak nga, anak, salamat kay anak ka nga cellphone rin nawala, wala ka maapil og kawala. Pero baka istorya ka na. Sa gusto nimong istorya nga with love. Doon na gugma. Si Kristo po mag-punishment sa nimo, doon na gid siya gugma. Kanang condemnation nga dito na gyud kalayo sa impierno, dili na siya ingon gitawag og punishment. Judgment na yun na siya, Brother Jomar, nga diin ang mahitabo din kanang imo na nga choice. There are two roads Duha ang dalan. Paingon sa kalaglagan, paingon sa kinabuhing walay katapusan. Dari man kanipili. So, even God will not punish you, malaglag yun ka. Kinito man kanipili. That is the consequence of your choice. Ingon na ang mahitabo.
So kung punishment man galing sa Ginoo, wow, atong i-welcome na kay nga naman that is love. Yes. Gugma na siya. Sa Ellen White, sa libro ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, page 52 or 522, nga nagaingon, God is the life giver. Ang Ginoo mo'y maghatag sa kinabuhi. From the beginning of all His laws were ordained to life. But sin broke in upon the order that God had established. A discord followed. So long as one exists, suffering and death are inevitable. It is only because the Redeemer has borne the curse of sin in our behalf that man can hope to escape in his own person its dire result. Mga kaigsunan, kung atong mahinumduman or atong timan-an jud kanunay nga ang Ginoo mo'y maghatag sa kinabuhi. Usa dili gud siya makahimo sa pagtan-aw lang sa iyang katawhan nga magapabilin sa paglunang sa kasalanan mga igsoon. Kabalota mga kaigsunan nga ang Ginoo aduna gyoy kaligot-got ano na gyoy kasuko sa sala mga kaigsunan. That's why kung ang tao magapabilin diya sa iyang kasalanan, ang batokan sa Ginoo ang iyang pagpakasala gyud. So, ang tao, hinaut ta dili ta magapili sa pagpakasala mga igsoon. Tungod kay mag-aabot usab ang maong tunglo. Sa dili pa ang punishment mo abot. Buya na to sa salay. Oh, Dios. Kaya ihang manggukuron ang katumang sala. O, dadamay lang ang naghimo sa sala. Mao. So, alang sa mga makasasala, paras nako, nimo, ikaw na minaw, buya na to ang sala. Mga tagpasaylo sa Ginoo, makikreconcile ta sa Ginoo. Amen. Mata kung yung ganinang ang gugma sa Dios consistent or constant, na layo man ta, bubalik dita. Yes. Biyaan ang sala, di na to kay mubalik ta, bitbito na tong sala. Dili. Biyaan ang sala, mubalik ta siyang poder. Yes. Para madawat na to ang mercy sa Ginoo. In Joshua 23, verse 15, but just all the good things the Lord your God has promised, you have come to you, so He will bring on you all the evil things He has threatened, until the Lord your God has destroyed you from His good land He has given you. That's why mga kaigsoon, maabot ning curse or kining curse sa kinabuhi sa tao tungod kay gustuhon mo pud niya. But mga kaigsoon, di ato tama gid doon natanggalon gyud nato yung pagpakasala sa Nabay mga tao nga imbis maginulusol mo pili na lag tunglo. Naay ka ng gikasal. Magpakasal sila. Ako ang officiating minister. Sa wa pa sila magpakasal, nakiistorya sa kuha. Yung ko, brother, sister ka nang gaduda magyud ko nga gauna-una na gyud mo. Pero di man gyud ko baka judge sa ninyo nga naguna-una mo. Ay wala gyud pastor, wala gyud pastor. Yung ko pero siyempre bahibawaan mo ko nimo kanang buntis pa babae or dili. So basta kay mibaw ana gyud mo gauna-una sila. So iko di na po ko maka-judge inyo pero kamo mismo voluntaryo nga mo surrender kay para mag-ampot ta, magitagpasaylo sa Ginoo. And then dito na lang ta sa judge magpakasal, yung pagkahuman, bahalag human sa judge, i-redeem ta mo, mga human tingali mga anak imong asawa, dili mo sa church maghimo ta ka ng confirmation of wedding. Confirmation of marriage. Mupaso gyapon mo, ing grande gyapon. So mayo ang dating. Hangyo na ko ang board nga i-allow mo ana. Yes. Pero karon dito na sa takan naman kay church policy. Nga basta nag-una-una ng daan, bawal sa church sa magpakasal. Ay wala gyud pastor, wala gyud. Iko sure gyud mo. Wala gyud pastor. Iko ang Ginoo bay nakakita sa tanan. Yung siya, oh yes pastor, agree mi ana, kita gyud ang Ginoo. Unya ang kun makarta ang Ginoo baya masuko, ay napasod gyud masuko Ginoo kay wala gyud mi makakat. Kung gibuhat na niyo tong lohon mo sa Ginoo. Ang babae si ingon nga, ay wala gyud pastor, promise wala gyud. Ang Ginoo mas motonglo baya gyud. Ah wala gyud pastor, wala gyud, dili gyud mao pastor, dili gyud mao nang nasam nauna. Iko sige, approve. Nga pakasal mo. Ingon din ang bana wa kagwanta. Isa pastor ko na magaling tunglo mo kaon mig tunglo ba? Allah ko grabe nang libawt akong balhibo oy. Giingnan ko sa banang sa banahon ba nga pastor kung sa manggaling na tunglo ang Ginoo. Mukaon mig tunglo. The way of saying. Tunglo. Tinuod ang ilang anak pag buntis man gyud sila gikasal sila simbahan, ang ilang anak am normal. Mananay mga tao nga inana ba kanang bisag gipasidan ana, gipasabot na, nga gibaymayan na para maginulsol, they still will choose to accept course. Mas dawaton nila ang tunglo. So mo rin nahitabo aning mga tao nga masilotan sila sa Ginoo. Tungod sa mga Ilang choice. Yes, so dili nga pagkamatinud-anon. Sa Romans 2, sa New Living Translation,
2 verse 4, 5, and 6. Nagaingon din na, don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Nakita ba nato na mga kaigsonan kung giun sa pabilin sa Ginoo dinhi kanato mga igsoon sa sa kanunay pag-provide sa tanan nga pamaagi sa gugma kanato mga kaigsonan. Does this mean nothing to you? Can't you see that this or his kindness is intended to turn you from your sin? 5. But because you are stubborn and refuse to turn from your sin, you are storing up terrible punishment for yourselves. For a day of anger is coming. Panahon sa judgment ni mga igsoon. When God's righteousness judgment will be revealed. 6. He will judge everyone according to what they have done. Ang Ginoo magahimo sa punish sa matag usa ka mga binuhatan mga igsoon. Now, sa Ellen White Message to the Young People, page 410, all your happiness, peace, joy, and success in this life are dependent upon genuine, trusting faith in God. This faith will prompt true obedience to the commandments of God. Your knowledge and faith in God is the strongest restraint from every evil practice and the motive to all good. Believe in Jesus as one who pardons your sin and one who wants you to be happy in the mansions He has gone to prepare for you. He wants you to live in His presence, to have eternal life and a crown of glory. Mga pinangga ko mga kaigsonan, balik ta sa sinugdanan sa tuong lesson. Ang Dios consistent sa iyang gugma kanatong tanan, constant siya siyang pagkamatinud-anon, kita lang usahay ang mulihis gikan kaniya. Ang tanan niyang gibuhat sukat pastanaman sa ilin kang adan kang iba para sa kaayuhan sa tao. Iyang gibuhat panahon kang Noah para sa kaayuhan sa tao. Ang gibuhat niya panahon sa wilderness para sa kaayuhan sa mga Israelites. Iyang gibuhat tanan para sa mga tao sa Kanaan, mga Israelites, para sa kaayuhan sa mga Israelites. Hangtod karon para sa imong kaayuhan ug akong kaayuhan. God is always concerned of our goodness. We need also to become faithful to Him. Yes. Magpabilin tang matinud-anon kaniya. Aron ang iyang pagkamatinud-anon o ang atong pagkamatinud-anon mag-abot dunay gugma kaluoy nga moabot. Nga matod pa ni Sister Wat gibasa kaganina, ang kalinaw, ang kalipay. Atong mabatnan pinagi sa atong pagtuo, pagsalig nato nga to kaniya. O kana nga pagtuo mo resulta sa pagkamatinumanon sa iyahang kasuguan. Mga pinangga ko mga kaigsonan, ang ato din karon keyword is God's faithfulness will bring us to obedience. Amen. Ang pagkamatinud-anon sa Dios muhatod ka nato ngadto sa pagkamatinumanon. Magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakig-uban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ikaw mo ang bugto nga Dios, bantugan nga Dios nga nagabuhat og mga maayong butang para kanamo. Ang imong concern para gyud sa among kaayuhan. Kay ikaw matinud-anon og mahigugmaon ka namong tanan. Tudloi kami o Dios nga magpabilin kami kanimo kay kun dili pinagi kanimo wala gyud mi mahimo. Tudloi nga among relasyon diha kanimo mo resultag pagtuo sa pagkamatinumanon kay dunay gugma nga relasyon diha kanimo ug matud panimo kun nahigugma kamo kanako tuman ang akong mga sugo. Ang imong pagkamatinumanon o Dios may muobol sa among pagkamasinugtanon o pagkamatinumanon sa imuhang balaod. O Dios, pasalua kami sa among mga sala, himua kaming takos alang kanimo o panalangini ang tanang mga naminaw karon, ang tanan nga nagtan-aw karon, ang tanang mga kawani ng istasyon nga na-play kini nga broadcast, ang tanang mga TV crew sa LCM Media o ang matag panimalay nga among girepresentahan, ikaw magamaluluyon kanila o kaming tanan magpabiling matinud-anon diha kanimo sama sa imong mga katawhan sa Israel kaniadto nga giawhag nga magpabiling magmatinumanon samtang magpadayon pagpangdaog sa mga nahabilin pang mga dag-unon niining kalibutana hangtod sa imong pagbalik. Salamat namahan sa pagtubag mo sa imong pagampo. Salamat sa pagpasaylo mo sa imong mga sala. Kining tanan among gitugyan kanimo nga gilauman og badawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Amen. Mga kaigsunan, daghang salamat nga ikaw
pabilin din ha sa pagsubaybay na itong program. Ikaw nagahimo usab sa pag-share ni itong program. Daghan kayong salamat mga igsoon sa inyong pagsuporta kanunay nini nga programa o kamo kanunay nimong nailakip nini nga program mga igsoon. Og salamat sa imong makanunay pagpadala nini ato ang inyong mga support pinaagi ni sa atong GCash number nga mong 0951-7949-211. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, Loner Polinar Labadan, salamat sa mga paminaw kang Tami Iyas. Salamat kaya kumusta sa tatay Sami diya. Hello. Okay, o si akong brother si Joel Villaver sa pagpaminaw o sa tanan pa kaninyo. And Ma'am Raquel Villaver also watching with us, and Marilyn Lapis. Hello kaninyo. Arnel Mier. Good evening, Pastor. God bless. Ang panalangin po ng Ginoo kanimo igsoon. Lourdes Saludo. Mayong gabi, Pastor Villaver o Brad Jomar. Mayong gabi igsoon. Or mayong adlaw or unsa pa mayo. Ang brother Ronaldo Pangawas. Hello. Salamat kayo, brother Dodong Pangawas. Ang Ginoo magpanalangin. Clipsy Lee Nakela o si Sister. Hello, Igsoon. Ang gugma sa Ginoo constant and consistent. Yes, tinawag niyo mga Igsoon. Imelda Maluloyon and Gerson Cuestas. Hello kaninyo mga kaigsuonan. Ang Ginoo magpanalangin ninyo. Okay, sa tanan po nga nagpadayon sa pagsuporta, pag-ampo nitong programa, sa tanan mga Sabbath School class members, Sabbath School class discussion or discussant leaders, salamat kay kaninyong tanan o sa tanang mga nagatanaw din na nagapaminaw. God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Bye-bye.